Humiling ang pamilya ni Divine Adilay, isang Nigerian student athlete ng Ateneo de Manila University, na may sagawa muna ang autopsy sa kanyang labi bago ito iuwi sa Nigeria. Ayon sa pahayag ng Embahada ng Federal Republic of Nigeria sa Pilipinas noong June 10, ibinibigay nila ang lahat ng kinakailangang tulong at suporta sa pamilya ni Adilay, kaugnay ng kahilingan nito. Layunin ng autopsy na matiyak ang lahat ng detalye hinggil sa naging sanhi ng kanyang pagpanaw bago maisagawa ang repatriation o pag-uwi ng kanyang mga labi sa kanilang bansa. Si Divine Adilay ay kabilang sa men's basketball team ng Ateneo de Manila University na nasawi noong June 8 matapos malunod habang nasa isang team building activity sa isang resort sa bayan ng Dipakulaw, Aurora. Kasama niyang pumanaw ang kanyang teammate na si Rene Baterbonia, 19 taong gulang. Ang dalawa ay kabilang sa grupo ng mga manlalarong lumangoy sa dagat nang sila ay tangayin ng malakas na rip current o malakas na agos ng tubig. Nagpaabot ng pakikiramay ang embassy ng Nigeria sa pamilya, mga kaibigan, mga kasamahan ni Adilay, at sa buong komunidad ng mga Nigerian na labis na nagdadalamhati sa kanyang pagpanaw. Nakiramay rin ang embassy sa pamilya ni Rene Baterbonia. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi ng embassy na batid nila ang matinding interes ng publiko sa insidente. Ayon dito, nagsimula na ang mga kinaukulang otoridad sa Pilipinas ng masusing investigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng tragedy. Bagamat wala pang natatanggap na impormasyon ang embassy na nagsasabing may naganap na foul play o krimen, suportado nila ang lahat ng legal na hakbang upang matiyak ang transparency at pagiging patas ng investigasyon. Kinumpirma rin ng embahada na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa pamilya ni Adilay, sa Ateneo de Manila University, sa mga ahensya ng kapulisan at sa iba pang sangkot na opisyal para sa maayos na paghawak sa kaso. Samantala, ayon kay Aurora Police Director Colonel Percival Pineda, ang sanhi ng pagkamatay ni Rene Baterbonia ay asphyxia secondary to drowning o kakulangan ng hangin dulot ng pagkalunod. Sa kaso naman ni Adilay, hinihintay pa ng mga authorities ang opisyal na death certificate at resulta ng mga karagdagang pagsusuri. Lumabas din sa investigasyon na may dalawa pang manlalaro na nadamay sa parehong malakas na agos ng tubig, gayunman matagumpay silang nailigtas ng mga rescuer. Nag-iusap-usapan din ng ulat na hindi umano na abisuhan o nakoordina sa local na pamahalaan ng Dipakulaw ang pagbisita ng grupo sa resort. Ayon kay Dipakulaw Mayor Danilo Tolentino, kung naipagbigay alam sana ito sa kanilang tanggapan, agad silang makakapagpadala ng mga safety personnel kabilang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at sa mga barangay officials upang matiyak ang kaligtasan ng grupo. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang magkakahiwalay na investigasyon na isinasagawa ng Aurora Police, National Bureau of Investigation o NBI, lokal na pamahalaan ng Dipakulaw, Commission on Higher Education o CHED at Philippine Sports Commission. Sa pagtatapos ng kanilang pahayag, hinimok ng Embahada ng Nigeria ang kanilang mga kababayan sa Pilipinas na manatiling kalmado, iwasan ang mga haka-haka at huwag magbahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon sa social media habang nagpapatuloy ang investigasyon.